Natatakam na ba kayo mga kapuso? Iisipin nyo ba na ang mga masasarap na putaheng ito mula sa canned goods o delata? Ang mga corned beef, meatloaf at canned tuna kayang-kayang i-level up at mas lalo pang pasarapin. Very, very filling siya. Siguro iisipin ninyo, naku, sayang wala na yung lasa ng corned beef kasi sinabawan na siya. Pero hindi, lumasa pa rin siya. Ano ba itong itsura ng ginawa ko? Dito ako mahina sa mga pagdidisenyo. Basta ilagay na lang natin yan. Maghahalo-halo rin naman yan sa tiyan nyo, guys. Eto na, tingnan natin. Makakasama rin natin ang sparkle artist at host na si Anjay Anson. Ba't parang ang ganda nung sa'yo, chef? Ba't yung akin, iba? Sige lang, kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan. Masarap to, promise. Bagay, yun din naman yung thrill ng cooking eh. Yes. Exquisite talaga to. Happy 2023 mga kapuso! Kumusta ang mga handaan nung nagdaang holiday season? Medyo napagastos ba kayo? Huwag kayong mag-alala dahil ngayong gabi sa Pinasarap, ang mga pagkaing ihahain namin sa inyo talaga namang abot kaya at hindi kayo masyadong mapapagastos. Ang unang putahe sa ating menu ngayong gabi ay mula sa Quezon, ang hardinera. Karaniwan, gawa ito sa karne ng baboy, pero bibigyan natin ito ng twist gamit ang canned tuna. Alam niyo ba mga kapuso, na yung hardinera, pwede palang walang meat? Ang gagamitin natin ay tuna, yung delata na tuna. Ituturo sa akin ng online content creator na si Mommy Nena ang kanyang recipe ng tuna hardinera. Kayanin ko kayang makaluto at makabuo ng masarap na tuna hardinera? Challenge accepted mga kapuso! Canned tuna! Bakit mo naman naisip gawin yon? First po kasing aking in-upload is using pork. Oo. Pero may mga viewers ako na laging, uy, ang sarap naman kaso bawal ako sa pork. So, nag-isip ako, tuna na lang kaya, baka pwede. So makikita ninyo dito sa ingredients namin wala talagang giniling. Okay, ano pong una natin gagawin, ma'am? Igisa natin itong sibuyas. Bawang. Sunod na po ang bawang. Ayan. Pag translucent na po yung sibuyas, pwede na nating ilagay yung ating canned tuna. Canned tuna na agad. Ano ma'am, dudurugin ba? Opo, yung medyo malalaki, pwede nyo pong hati-hatiin. Oo, kasi syempre gusto natin parang ka-texture siya nung giniling. So, makikita ninyo merong mga malalaking bits of tuna. Gigisa lang po natin ito. And then, i-season po natin ito with salt. Lagyan ng salt and pepper. At ng seasoning. Naku, hindi ba ang aalat ito? Hindi naman po kasi maglalagay pa po tayo ng breadcrumbs mamaya. Okay. Pag nagisa na po natin yung tuna, maglalagay na tayo ng tomato sauce. Ito po ay para ma-improve yung color ng ating tuna. So hindi naman talaga marami. Pampaganda lang daw ng kulay. Ilalagay na po natin yung hotdog, yung carrots. At kapag naluto na po yung ating mga gulay, pwede na po natin itong hanguin at palamigin. Kulang ng asin, tsaka ng konting paminta. So, isi-set aside muna natin to para lumamig siya. So, ngayon, habang hinihintay natin na lumamig itong ating mixture,
ang gagawin natin ay ide-design na natin yung mismong llanera. Bago po natin ilagay yung ating mixture sa ating llanera, kailangan muna natin po itong i-grease para hindi didikit yung ating hardinera dito sa Correct. sa Pero llanera. nilagyan na namin siya ng ng dahon ng saging. Opo. O sige, so ano pong gagawin natin? I-grease lang natin ng oil. Pati yung side po, Miss Cara. Kailangan natin itong i-grease kasi mamaya, pag sinerve natin yung hardinera, babalik na rin natin siya ng ganun. Diba? So, kailangan naka-grease ito at hindi dumikit. Ipi-prepare naman natin po yung mga toppings. Toppings, okay. Opo. Nasa sa inyo na po kung anong gusto nyong ilagay. Pwede kayong maglagay ng pineapple slices, yung carrots, yung hotdog, at Okay. yung raisins. Ay, Diyos ko. Okay, so maglagay Depende tayo, na po kung anong gusto nyo pong design. Okay, okay. So, ako lalagyan ko siya ng carrots na, kunyari, parang flower. Flower talaga. Pwede na yan. Maglalagay din po pala tayo ng nilagang itlog. Oo. Babalatan ko na yung... Sige, balatan mo na yung sayo. Ang pangit. Pero pwede na yan. Hahatiin ko lang po ito, Miss Cara, yung boiled egg. Maglalagay ako ng sliced pineapple. And then, para may contrast yung color, maglalagay ako ng hotdog. And then, maglagay din ako ng carrots. Kayo po, ma'am, kung anong design po ang Okay, gusto. okay, okay. Tapos, ilalagay ko yung boiled egg. Kailangan nakataob siya. Nasa ilalim po ang part na ito dahil pag in-invert natin yung ating llanera, ito na po ang magiging ibabaw. Okay, okay. So, pag nilagay ko yan, kailangan nakataob. Then, maglalagay din ako ng bell pepper Wala, hindi kasha. Ano ba to? at Ayan. ng raisins. May pa bell pepper. Okay. Ano ba itong itsura ng ginawa ko? Basta i-design nyo na lang kung ano man ang gusto nyong trip. 'Di ba? Parang may party, oh. Kapag malamig na ang mixture, ready na itong haluan ng iba pang mga sangkap. Ilalagay na po natin itong ating raisins. Ang galing ko na yung ibang raisins dito. Ayoko nang may black sa taas. Gusto ko, siya, festive lang yung colors. Pak! Sunod na ilalagay ang chopped pineapple, grated cheese, at breadcrumbs. At maglalagay din po tayo ng egg. Sana mabuo. Pagkatapos, ilalagay na sa llanera ang hardinera mixture. Kailangan po i-press natin para compact. Ipe-press. Oo. Para wala siyang uka-uka. Ayan! Simutin na natin. Tatakpan ito ng foil at isi-steam ng 30 minutes. Okay, pengin pentel. Lalagyan namin ng pangalan, di ba? Para alam natin kung alin yung sa akin tsaka alin yung sa'yo. Mukhang mas masarap yung sayo. Ang ganda ng kulay. Pagkatapos ng 30 minuto, Alright, eto na ang the moment of truth. Naku! Nabuo kaya itong hardinera namin. Okay. So, okay, eto na. Tingnan natin. Oh my gosh. Shucks, ba't ganun? Ba't yung sa'yo parang maputi? Hindi mo ba inubos yung tomato sauce? Hindi kumuha lang po ako. Oh my gosh. O sige ma'am, tingnan mo kung babalik mo. Oh my God. Sana lang hindi dumikit. Sana hindi dumikit. Okay, game. successful kaya ang ating hardinera challenge? Abangan mamaya! Ngayong malamig pa rin ang simoy ng hangin, masarap humigop ng mainit at malinamnam na sabaw ng nilagang baka. Kaya naman ito ang susunod nating iluluto. Pero dahil mahal ang kilo ng karne ng baka, para mas makatipid ang gagamitin nating sangkap, corned beef. Mahilig ba kayo sa corned beef? Mahilig ba kayo sa beef nilaga? Pwedeng pagsamahin yung corned beef na nasa delata at saka yung beef nilaga. Ituturo sa atin yan ni Ma'am Shi
Momshi Denise or Queen Foodie Momshi. Hey, Beshi! Nandito tayo sa Pinasarap. Alam mo Denise, favorite ko to. Kasi tinuro to sa akin ng father ko. Sa probinsya daw, ganito yung ginagawa nila. I mean, sa Pampanga, pag gusto nilang paramihin yung corned beef, yes. kasi yung corned beef medyo may kamahalan yan Opo. di ba? So, kung gusto nilang paramihin yung corned beef, ginagawa nilang sabaw. Yes po. Yan, okay. Paiinitin muna natin ang ulo ng kaldero. Okay po, lagyan natin ang mantika. Kaunti lamang kasi mamantika na ang corned beef. So, itong recipe na ito, perfect din ito para sa mga medyo nagtitipid. Yes di po, ba? tama. Lalo ngayon, mahal na mga bilihin. Oo. Kayo po ba, Miss Cara, anong inuuna ninyo? Bawang o sibuyas? Team sibuyas ako. Ako po, sarili ko. Inuuna ko po ang aking sarili. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Inuuna ko ang aking minamahal. Tama. Ganun. O, yung ganda. Apo, tama. Sibuyas po tayo. Konti lang, hindi masyado para hindi ma-overpower. Ang ano, tsaka hindi masunog agad. Tapos lagay na po natin yung konting bawang. Sunod na ilalagay ang patatas at corned beef. Ang advice ko sa inyo, piliin niyo yung corned beef na may hibla-hibla talaga. Yung merong chunks ng ano talaga, ng corned beef. Ayan, bali po ilalagay na natin yung tubig. Gaano karami yan, Mamshi? Typically po, ako po kasi minemeasure ko siya dun sa gaano karami yung corned beef. So, sa lata, mismong yun, mga 1.5 nun. Pero kung mas masabaw po ang gusto ng iyong pamilya, pwede nyo pong dagdagan. Titimplahan na rin ito ng asin at paminta. Sunod na ilalagay ang onion leeks. Takpan po muna natin para mas lalong lumambot ang patatas. So, ilalagay na rin natin yung repolyo. Hindi natin to i-overcook, kaya maganda. Pagkalagay, ipapatayin na natin ang apoy. Oo. Sobrang healthy nitong corned beef na ito. Kaya gustong-gusto ko rin siyang niluluto para sa aking pamilya. Kasi, Yes, marami diba, siyang marami vegetables. siyang vegetable. Haluin lang ito sandali at pwede nang tikman ang ating nilagang corned beef. Ang anghang. Yung cabbage niya, yung repolyo niya, may crunch pa ng kaunti. Tapos, saktong-sakto yung lambot ng patatas. Tapos, lasang-lasa mo yung corned beef, pati yung anghang niya. Kasi spicy corned beef itong ginamit namin. Tapos talagang very, very filling siya. Siguro iisipin ninyo, naku, sayang wala na yung lasa ng corned beef kasi sinabawan na siya. Pero hindi, lumasa pa rin siya. Bukod sa nilaga, may iba pang putahe na pwedeng iluto sa corned beef. Para alamin ito, sasamahan tayo ng Sparkle artist at Kapuso host na si Anjay Anson. Ma! Security! Bumida siya sa afternoon prime series na The Widow's Web bilang si Jed Sagrado D na anak ni Carmina Villaruel. Mapapanood din siya bilang isa sa mga fun-liner host ng GMA Morning Show na unang hirit. Unang hirit! Pero teka, mukhang namimili pa ata ng delata. Ito si Angie. Ayan, corned beef. At saka, eto, mackerel. Meatloaf. Ayan. Tara, meron na natin to. At ayan, nakabili na nga tayo. So, ano kaya pwede nating lutuin sa mga to? Tara. Ang ituturong recipe ni Chef Ben kay Anjay, putahing nagmula pa sa United Kingdom. Scotch egg. Pero imbis na baka, ang pangunahing sangkap na gagamitin, corned beef. Ito, familiar na familiar kayo dito. Meron tayong bagong recipe tungkol sa corned beef at nandito nga si Chef Beng para turuan tayo kung paano gawin yan. Una, syempre yung ating corned beef, lalagyan lang natin ng flour. Okay, lagay ko na. Hindi na natin si-season ng salt and pepper kasi malinamnam na yung ating corned beef. Now, we will just put a bit of flour para lang mamuo siya. Okay? Yeah. Alright, now we have already the hard-boiled egg. Normally, ang ginagamit kasi sa Scotch eggs,
soft-boiled, a bit of a soft-boiled, pero okay na rin yung hard-boiled eggs. Okay, so paano ulit, Chef? Naglalagay ka ng a bit, ganyan kadami. Gusto lang to cover yung hard-boiled egg. Ayan. Yes. And then flat lang natin. Correct. And then Lalagay mo siya sa gitna. And then, press. press a bit lang para hindi tumagos sa ilalim. Tapos, then? ibalutin mo na siya. Ooh, parang may bago na akong career. Ngayon, gagawin na natin yung breading mixture. Okay na yata yan, no? First, dito muna tayo sa flour. Then, lalagay natin dito sa ating beaten egg. Ayun. Ganyan. And then, lalagay natin sa breadcrumbs para mas lalo siyang maging crunchy. Parang nahirapan na ako. Yan. Kaiba, oh. Ba't ganon? Try na natin yan. Parang pag-iisipan ko pala kung mag-chef din ako. O, diba? Na, nakikita ko na. Sabi sa'yo, kaya mo yan. Nagiging okay na siya. Kaya mo yan. Kapag nabilog na ang Scotch egg, pwede na itong iprito. Actually, pareho na natin pwedeng iahon. Maya-maya pa, ready na for plating ang ating Scotch egg. Ayan na nga, nakaserve na ang ating excellent and exquisite na dish. I'm excited matikman to kasi siyempre may part ako dito eh. Tikman natin yun mamaya. So ngayon, tikman na natin ang ating masterpiece. Nag-complement yung lasa ng egg sa corned beef. Ito masarap to. Exquisite talaga to. Sobrang excellent ng gawa ko dito. And masarap siya kasi crispy siya. Crispy yung labas niya. Pero once na matikman mo na yung loob niya, doon na siya tender, malambot. Tsaka yung egg, sobrang perfect ng lasa niya sa corned beef. Kaya perfect na perfect siya. Isa pa ako ulit. Hindi ko in-expect na kahit yung mga ordinary lang na canned goods na mabibili nyo lang sa groceries, male-level up nyo rin pala siya. And tinan nyo, pagka once na maayos yung plating nyo, katulad ng tinuro sa akin kanina ni Chef Beng, magmumukha siyang galing 5-star restaurant eh. Kaya yun dapat ang tutukan natin and dapat matutunan natin yan. Ang next dish naman natin gawa sa canned meatloaf. Makakasama ni Anjay ang mommy na si Maine para sa kanyang level up meatloaf dish. Anjay, ano pa ang baon ninyo dyan? Okay, so ito na nga yung nabili nating meatloaf kanina. At Miss Maine, ano bang pwede nating lutuin dito? Magluluto tayo ng meatloaf sisig. Una, maglalagay lang tayo ng mantika sa pan. So, gaano karaming mantika ang lalagay natin sa pan? Medyo Miss Maine? shallow fry natin siya. Shallow fry natin. Pag mainit na, lagay na natin yung ating meatloaf. Matagal nyo na po bang niluluto yung meatloaf sisig? Actually, nag-start siya nung pandemic kasi maraming pinamimigay na delata from the local government and naisip ko kung paano i-level up yung delata. Kapag crispy na ang meatloaf, pwede nang gawin ng sauce ng sisig. Paghahaluin lang ang mayonnaise, oyster sauce, asukal, garlic powder at paminta. Tapos papainitin na natin yung sizzling plate natin. Tapos lalagay na natin yung ating sibuyas. Tapos ibabalik na natin yung ating finray na meatloaf. Lalagay na natin yung sauce sa ibabaw. Hahaluin lang to. Ayan, I think ready na to. Ayun, mukhang pwede na nga. Mukhang Ready na nagugutom tong na ako. ating meatloaf sisig. Ayan. At ito na nga ang ating meatloaf sisig. Grabe, ang bango. So, grabe, almost 5 minutes lang natin pin-repair to. And tignan nyo naman yung itsura, di ba? Sino ba naman di matatakam dito? So ano, tikman na natin. Let's go. Let's go, start na natin.
Init-init pa. And baanghang nga siya. Pero, grabe kasi, lasang-lasa mo yung, yung sauce niya. Sobrang perfect siya sa meatloaf. And di ko nga in-expect na pwede pala meatloaf para sa sisig. And para sa akin, medyo nakakatuwa naman siya na kahit spicy food siya, na-enjoy ko rin siyang kainin sa pao. Perfect. Sarap. Isa sa mga patok na putahe sa ating mga Pilipino ang pagkaing may gata, lalo na sa isda. Kaya ang susunod nating iluluto, gata na ang sangkap, isda rin pero delata. Ginataang mackerel. Simple lang daw iluto ang ginataang mackerel, igigisa muna ang bawang, sibuyas at mackerel. So, nung na-try ba ng mga kasama mo sa house, nung una mong ginawa, anong first impression nila? Ano yung sinabi nila sa luto mo? Sobrang sarap daw kasi very Pinoy yung dish na to eh. Para siyang katulad ng ginataang tulingan. So, very close to the heart talaga. Tsaka mackerel, no? Sobrang healthy pa. Exactly. Sobrang healthy ng mackerel, kaya fit na fit yan sa mga estudyante na tulad namin. Yes, sa mga students, sa mga palaging walang time magluto. So, perfect ito. Nakalimutan natin ilagay yung luya kanina. Ayan. Yan din magpapatulong na maging balanse yung lasa and also to help lessen yung langsa. Sunod na titimplahan ng paminta at saka ilalagay ang gata. Grabe. Niluluto pa lang, parang Ang gusto bango, ko ng no? tikman. Yes. So, maglalagay tayo ng water ngayon. And pwede din tayo maglagay ng supa. Siguro mga 2 to 3 spoons lang ng supa. Yes. Pakukuluin lang ang gata at saka ilalagay ang siling haba at pechay. Titimplahan din ito ng patis. Hayaan lang mag-simmer at maya-maya pa, tikiman time! At ayan na nga, luto na ang ating ginataang mackerel. At grabe, sobrang bango naman talaga niya. Parang kailangan ko na ng kanin, chef. Yes. Kuha na tayo kanin, kain. Subukan Kain natin na. to. Okay, tikman na natin ang ginataang mackerel. Yan, lagyan naman natin dito. Creamy. Masarap. Nag-perfect yung lasa ng mackerel sa gata. Which is, yun yung sinabi rin kanina ni chef na okay nga rin daw yung lasa kaya niya inad. And grabe masarap siya, sobrang creamy and delicious. Kung sinerve to agad sa inyo, hindi nyo nga ma-realize na sa delata siya nanggaling. Which is, maganda kasi nale-level up niya yung kahit delata lang siya. Once na maluto mo siya ng tama and mabilis and masarap, perfect na perfect, panalong panalo. Game, 1, 2, 3. Samantala, kumusta naman kaya ang niluto kong tuna hardinera? Look at that! Perfect ang pagkakagawa ng ating tuna hardinera. Ang tanong, kumusta kaya ang lasa? This is it, the moment of truth. Okay, so eto na, titikman na natin yung hardinera. Kung titingnan mo yung gawa ni Miss Nena, mas maputi siya ng kaunti, mas vibrant yung color nitong gawa ko kasi mas marami akong nilagay na tomato sauce. Pero yung sa kanya, parang mas firm, parang mas nasiksik talaga. So mas nakamolde siya talaga ng maigi. Yung sa akin medyo konting kembot na lang, parang magbubuhagag na siya. Pero mas vibrant yung color pero hindi masyadong perfect yung pagkakamold. Ito perfect yung pagkakamold pero hindi ganun ka tingkad yung kulay. Ang tanong, ang lasa, tikman natin.
Remember, ito ay hardinera na gawa sa tuna. Pero pag titingnan mo, hindi mo iisipin na canned tuna ang ginamit. Harap! Lasang-lasa mo pa rin yung tuna. Pero what I like about it is tamang-tama yung blending ng pineapple, ng pasas, bell pepper. Nice! Tikman naman natin itong gawa ko. Ay, may laban. Mas malasa yung gawa ni Ma'am Nena kaysa dun sa gawa ko. Feeling ko nagkulang ako sa pasas. Nagkulang ako sa tamis ng konti. Ito mas nalalasahan mo yung tuna pero nalalasahan mo rin yung tamis galing doon sa pineapple at saka sa pasas. Dito, feeling ko nagkulang ako sa sa pineapple at saka sa pasas. So mas subtle yung lasa nito compared dito. Sino ba naman ang mag-aakalang ang mga putahing ito mula sa delata? Sa taas ng presyo ng bilihin ngayon, lumabas ang pagiging madiskarte nating mga Pinoy. Masasarap at abot kayang lutuin na tiyak bubusog sa ating pamilya. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap. Harap!